unahin natin agad mga kababayan, itong kay Sara Duterte at kay Peebles Cunanan or Peebles Talakera, no? So ngayon, mga kababayan, ito ang sabi sa akin, nakarating sa akin ha. Actually mga kababayan, correct me if I'm wrong kung nabasa nyo rin at narinig nyo rin na sinabi ni Peebles yan sa kanyang YouTube channel at sa kanyang Facebook page. Kasi mga kababayan, ang nakarating sa akin na di umano, ito daw si Sara ay meron daw itong, ayun, si Alberto, hello po sa Albay. Meron daw itong mata na isang babaeng pulis sa BGMP Annex 2. Correct me if I'm wrong mga kababayan. Correct me if I'm wrong kung nabasa ninyo or kung hindi or narinig ninyo na sinabi ni Peebles yan. Kasi ako din, narinig ko din yan, mga kababayan, na ang sabi nga, ito daw si Sara, may mata daw ito sa BGMP. BGMP Annex 2. Isang babaeng pulis. Mata ni Sara sa loob. May possibility daw na kung mamatay si Madriaga, dalawa lang daw ang rason or dahilan. Either pinainom ng lason or sabihing may riot sa loob. Naku po, mga kababayan, gaano nga ba katutuo yan? Diyos ko po, mga kababayan, medyo mabigat-bigat po kasi ito po, mga kababayan. No? Ito po ang sabi, mga kababayan, ni Peebles Talakera. Ayan, kumbaga parang vlog yata niya yan or post yata niya yan sa live, no? Sa isang live. So ito po ang sabi. May intel spy si Sara sa loob ng BGMP. Babae na pulis. Naku po, delikado. Naku, kailangan talaga mga kababayan, it must be credible. Kung sakali man na itong si Madriaga talaga ay talagang gusto niyang tablahin si Sara, 'di ba? Kung gusto niyang tablahin si Sara, ay dapat, 'di ba? Kent, may update ka ba sa about sa signature campaign? Ano ba? Signature campaign? Ano daw to? Signature campaign na mga DDS na bayaran 1K to 5K according sa may puting kabayo, sabi ni Sir Michael sa Panghila. Wala po akong knowledge about dyan po, no? So ito po mga kababayan ang sabi. So dapat po talaga na itong si Bagman, no, wag na nating sabihing Madriaga, Bagman na lang, ay Sir Eduardo, hello po, salamat. Ang anuhin natin dito kay Bagman, dapat talaga ay malagay ito sa Witness Protection Program. Kasi 'di ba mayroong mga nagre-react na bakit kailangan ilagay pa sa Witness Protection Program, inakakulong naman na. So ngayon mga kababayan, ang sabi naman ng abogado ni Bagman, no, ay wala namang pinagbawal kung i-apply ng abogado niya si Bagman sa Witness Protection Program. Kasi sa ngayon naman daw po, wala naman daw threat. Pero for in case, no, for the security, kasi sa totoo lang mga kababayan, mabigat-bigat po talaga ang binibitawan. Yeah? Mabigat-bigat mga kababayan, Diyos ko, si Sara pa naman halang na halang bilang uupong presidente, tapos magugulat ka biglang, 'di ba? Biglang natanggal, biglang nakulong dahil lang sa kanyang aligasyon, 'di ba? So kung mapatunayan ang aligasyon ni Bagman, kung mapatunayan ang aligasyon ni Bagman na totoo, ay talagang ipapatumba talaga itong si Bagman. So according dito kay Peebles, mga kababayan, Peebles Talakera, may intel spy si Sara sa loob ng BGMP. Babae na pulis nasa loob ng Annex 2. Pag may nangyari kay Caramel Madriaga, alam na des, kundi lalasunin, gagawa ng riot sa loob ng kulungan. Palabasin, napatay si Caramel. Galawang Duterte, galawang bangag. Ang sabi ni Peebles Talakera. Ito naman sabi ni Franz Rodriguez, for your information, brother ko yung binabanggit niyang si RM na kuya-kuyahan ni Sara at ninong din siya ng bunsong anak ni Sara. Itong si Madriaga. O di ba? Ninong pala eh. Tapos sasabihin, ito, nag-comment si Cristina Tintin Lagunoy Madriaga. Franz Rodriguez, for your info,
Brother ko yung binanggit niyang RM na kuya-kuyahan ni Sara at ninong din siya ng bunsong anak ni Sara. Alam mo na about this bago ginawa ni Peebles ang video na to. May balak si Sara na patahimikin si RM na brother ko. With Roque, tinataniman nila ng ebidensya katulad ng ginawa nila kay Dilima. Sara is evil. Mas evil pa siya sa tatay niyang demonyo. Naawa ako sa iyo sa inong lahat naniniwala kayo sa mga Duterte. Yun ang sabi ng di umano'y kapatid. Ayan po mga kababayan. Comment po ng kapatid ni Ramil Madriaga. Ayan po, nasa baba si Christine anong pangalan nito? Lagunoy Madriaga. Na kung saan mga kababayan, tinaniman daw ito ng kaso ni Harry Roque, si Madriaga, katulad sa pagtanim ng kaso kay Laila de Lima. Kasi mga kababayan, bakit tinaniman? Kasi nga itong si Madriaga gusto na magbagong buhay. Kasi nga acquitted na ito. Ang kinakatakot dito ni Sara at ni Roque, may alam kasi sa pogo at may alam kasi to sa droga. Kaya gusto nilang ipatumba. Paano nga nila ipatumba? Leader ito ng kidnap for ransom group. So maraming guns. Leader So ngayon mga kababayan, ito nga ang sabi. Just telling her that I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as candidate for 2022 presidential race. Sabi ni Rama Driaga. So, yun ang patunay mga kababayan na talagang nanganganib po ang buhay ni Bagman sa ngayon. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung napansin ninyo, itong mga DDS, pinapatahimik ang mga DDS lahat ngayon. Hindi napansin ninyo mga kababayan? Ultimo mga vloggers, wala kang maririnig na issue. Kasi pinapatahimik silang lahat. So kapag tahimik, mga kababayan, di ba naalala ninyo, kapag tahimik ang kapaligiran, either maglindol or either uulan ng malakas. Dalawa lang naman yan mga kababayan. Kaya kung napansin ninyo, ilang mga vloggers ngayon sa DDS, have you ever heard or have you ever seen na nag-content patungkol dyan? Wala. Maskin komento, wala. Pinapatahimik silang lahat ngayon. Kasi bakit mga kababayan? Less talk, less mistake. Ayan. Ma'am Aiko Chan, maraming salamat po sa pagpapamember sa ating YouTube channel. So ngayon, ito na nga mga kababayan, kanina may press con si Congresswoman de Lima na pumunta siya sa kulungan ni Madriaga dahil humihingi sa kanya ng tulong. Nakausap niya daw ng 2 hours, sabi ni Ma'am Ana Alsaga. So ito na nga mga kababayan. So kung ito si Madriaga ay talagang sincere sa kanyang affidavit na talagang ilaglag si Sara, alam na natin na talagang may balak siyang ilaglag kasi bakit siya humingi ng tulong kay de Lima at kay Trillanes. So, kung wala itong balak na ilaglag si Sara, hindi ito hihingi ng tulong kay de Lima at kay Trillanes. So, sa madaling salita, sincere. Sa madaling salita, tutuhanin talaga niya, mga kababayan, na talagang ilaglag niya si Sara. Hala, nag-declared na ng laban. So, ibig sabihin mga kababayan, kung pumunta ito kay Laila de Lima at nanghingi ng tulong, pati kay Trillanes, so sa madaling salita, poprotektahan to ni Laila de Lima at ni Trillanes. So, kapag naprotektahan nito, so sa madaling salita, talagang tutuhanin talaga niya. Hindi na ito drama, mga kababayan. Hindi na ito drama katulad sa aking naiisip kagabi. Kung naalala ninyo sa aking live kagabi, ang sabi ko nga, wag muna tayong kumagat hanggat walang investigasyon ng ombudsman na accurate sa kanyang mga binitawang salaysay sa kanyang affidavit. Ang problema mga kababayan ay humingi na ito ng tulong kay de Lima, so means to say, may basbas na to. So ibig sabihin, totoo na nga. Kasi kagabi sabi ko nga, wag muna tayong kumagat hanggat wala tayong masasandalan. Katulad ng ombudsman or else lumapit siya sa mga
galit kay Sara. So means to say, kung lumapit siya sa mga galit kay Sara at seryoso siya, so may patutunguhan to. Pero kung pasakayin niya si Dilima at si Trillanes, talagang mabubulok siya sa kulungan. Dalawa lang naman yan mga kababayan. Kung hihingi siya ng tulong kay Dilima at kay Trillanes, tapos lulukuhin lang niya, mabubulok siya. Di ba? Pero kung hihingi siya ng tulong para proteksyonan siya, ligtas siya. Naku, delikado ito. Alam niya ang buhay niya, mga kababayan na mga nganib. Kaya, humingi daw ito. I-search nga natin mga kababayan kung gaano ka totoo ito, mga kababayan. Ito po ha. Ayan. Dilima, humingi ng tulong si Madriaga. Ayan, malalaman naman natin to eh. Ito po. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. Ayan na. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Patay. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi daw niya, doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad. Na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. So, ibig sabihin mga kababayan, totoo nga. Kasi hindi po ito malalaman ni Dilima yung patungkol sa pagsampa ni Madriaga ng kaso kay Harry Roque ng land grabbing at binalikan siya ni Harry Roque ng kidnapping. Kasi actually mga kababayan, si Harry Roque at the time, malakas pa siya kasi nga si Digong pa ang presidente noong 2022. So ngayon, minadali siguro nila ang kaso, ayun dinampot si Madriaga, nakulong para hindi matuloy itong land grabbing ni Harry Roque. Pero bago dinampot si Madriaga, may nakabinbin na kasong land grabbing si Harry Roque. So ngayon, humingi siya ng tulong. So totoo nga mga kababayan, legit nga. So ngayon mga kababayan, tayong Pilipino, kung talaga mang totoo talaga si Madriaga at sincere siya na ilaglag si Sara at si Harry Roque, so kailangan nating paingayin ito kasi delikado ito. Pag namatay si Madriaga, walang ibang si Sara lang. Mga kababayan. Kasi mismo humingi siya ng tulong kay Dilima na proteksyonan siya kasi ginigipit siya ni Harry Roque. At dahil sa kanyang mga nalalamang aligasyon patungkol kay Sara, ay talagang ipapatumba siya, according nga kay Peebles Talakera, na merong babaeng spy at intel si Sara sa loob ng BGMP Annex 2 na may possibility si Madriaga either painumin ng lason or ipalabas na nagrayot at namatay. So kailangan talaga mga kababayan na itong si Madriaga, as soon as possible or ASAP, ipasok siya sa Witness Protection Program na which is katulad kay Kibuloy na nilagay siya, kumbaga hindi siya hinalo sa BGMP, kumbaga parang nilagay siya sa yung katulad kay Alice Go, naalala ninyo si Alice Go, si Kibuloy, no? Ihiwalay siya doon sa mga marami kasi siya ay malaking malaking aligasyon to, kailangan may sarili siyang kasi ipapagurgur talaga yan, maniwala kayo sa akin mga kababayan. According kay Peebles dito nagsalita si Dilima na humingi ng tulong si Madriaga, ipapagurgur talaga yan kasi alam nyo naman na si Dilima ang pinakamabigat na kalaban ng mga Duterte. Biruin ninyo, pinatumba nila, tumayong muli, di ba? Ganon talaga mga kababayan. So ano bang gagawin? Ano bang gagawin para matigil yung issue kay Sara? Ipatumba ang nag-aligasyon. Ganun lang. 'Di ba? Kasi pag namatay at sabihin ng laban or di kaya inatake, alam nyo pa naman mga kababayan na merong issue itong si Madriaga na may epilepsy. May epilepsy daw ito. Si Madriaga. Nako, baka idadaan-daan na kunwari inatake ng epilepsy, nabagok, yung pala itinulak kaya nabagok ang ulo. Balay nyo, meron siyang kasamahan dun sa loob, biglang binagok yung ulo niya dun sa simento. Tapos ang rason, epilepsy po yan, kaya nangisay, nabagok ang ulo. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, meron daw itong sakit na epilepsy.
itong si Madriaga. May possibility, kung hindi man nila mapatay sa lason or mapatay sa riot, baka biglang iparok yung ulo sa pader, tapos pag natama dito, biyak ulo, sabihin agad, na epilepsy, na bagok. Di ba? Nako, delikado. Mga kababayan. Continue natin. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17. Of course, through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napaka-sensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon. Patay. Hindi lang laban sa VP, kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, di yung ba? mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions, I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So, inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Tama. Kailangan nagiging maingat, lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. Tama. And then therefore I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco. Actually, mga kababayan, according din sa nakarating sa akin, sa aking mga narinig, may regalo daw ito si Digong kay Madriaga, 5 motor. 5 motor daw ang niregalo ni Digong kay Madriaga. So, paano daw nangyaring hindi ito legal aid ni Sara? Nako, ito, continue. Tumatawag sa iyo, na instruction, ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganitong mga bagay, na mga maselang, sensitibo, ay maging maingat. Tama. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard from sa BJMP. There's a CCTV there. Ma'am Selpa, hello po. A little more than 2 hours. Nanay 11 Minda, o'clock, hello. and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media na mga posts about this. Nako, News 5 yan ha, mga kababayan. So, ibig sabihin, legit. Legit. F2 e-cars, legit. Di ba? Sa mga gustong bumili po ng sasakyan na mga kababayan, sabihin nyo lang sa akin. Legit. F2 e-cars. No? Sa aking kaibigang si Akim. Ayan. So, yun po, mga kababayan, klarong-klaro po, legit talaga itong si Madriaga. Talagang, naku, ilaglag talaga si Sara. Kasi hindi naman to hihingi ng tulong kay Dilima at kay Trillanes kung hindi talaga seryoso sa kanyang gagawin.